Hello, good day. Welcome back again to my YouTube channel, Apraw TV. At sa video ito ay papakita namin yung aming deep well idea sa aming school. Una ay nagpili kami ng site kung saan kami magbubutas at saka sinimula na yung pagbubutas. So, yan at sa day 1, yan yung aming una naming kita, mayroon ng tubig. Sa panahong ito pala guys ito ay March 2024 at ika-6 na buwan ng El Nino dito sa amin, kasi October 2023 pa lang last umulan. So kaya napilitan kaming i-address yung problem na wala kaming tubig sa aming school. Aming school Alaklas sa Matalang National High School ay located na sa ibabaw ng bundok. Nasa 130 to 150 meters yung distansya niya sa baba. Nasa 70 degrees yung slope niya. To sa dito yung mga estudyante na naman namin yung aming inutusan. This is grade 11 senior high school. Sila yung inatasan namin na maghukay dito. Sa project na ito ay wala na itong arte-arte. Yung mga bata ay tumutulong na talaga para mapabilis. Ito ay D3. So sa part na to meron siyang ahas na nakita dyan sa gilid. By the way, pinili namin tong spot na to para hukayin kasi sabi ng mga tao dito ay noon pa mayroon na daw talagang bukal dito. Hindi talaga natutuloy kahit ilang El Nino na yung dumaan. Kaya naniwala kami dito, kami naghukay. So yan, pinuha muna niya yung ahas. Yan, pinatay mo na yung ahas. Maliit naman pero kubra kasi. So nakikita nyo ay yung gilid ay fish pond. Naghukay kami sa gilid ng fish pond. Pero dinaglaon ay yung fish pond ay pinakondemn namin. Pinatambakan namin ng mga lupa kasi may road construction, road concreting kasi dyan sa aming school. At dito na part ay hinanda namin yung mga drum na ilalagay doon sa butas kasi lalagyan ng pito ng drum para hindi na mag-bar down. At sa part na to, kami yung mga bata na nag-prepare ng mga bato yan. Ilalagay namin yan sa butas. At ito yung mangyayari. May pulley at may balde. Ilalagay namin yung bato dyan sa balde. At ibababa namin ng dahan-dahan kasi may tao dyan sa baba. Gamit yung pulley. Ayan. Ini-arrange niya yung mga bato dyan sa baba para hindi na maging maputik. Siyempre pinag-iingat namin yun. Tsaka yun, inibaba na yung drum. Ibinaba yung drum, tapos ilalagay na yung drum yung magsilbing butas atin sa tubig dyan sa baba. Yun. Sa part na to ay pinili naming ihulog na lang yung mga bato kasi napakalakas ng bar down ng lupa at natakot kami sa kaligtasan ng aming estudyante kasi baka matabunan dyan sa baba kasi napakalambot lang ng lupa, napakaputik. So yan, pinili na po naman lang namin ganyan kaya madumi, maputik yan yung problema namin. Then after nito may ilagay yung isa, nilagay namin yung bumalik yung estudyante, pinakuha namin yung sobrang bato nilagay. So nakita niyo dyan napakaputik. So kasi dahil lang sa pagtatapon kasi napaka-lambot ng lupa. Yan ay sa pangalawang drum. Then pangatlong drum. Yan, pangatlong drum hanggang
sa maging apat yan, pang-apat na yan. Then hanggang sa pang-lima, yan, kita nyo sa pang-lima na yan guys. So kami yung nagmamanage. So this is happen only 5 days, no? Tapos tinesting namin itong tanggalin yung maruming tubig gamit lang yung electric pump, no? Yung buong araw na pagpapaandar. Ngunit hindi kaya ng aming electric pump kasi mabigat yung mga lupa, yung mga putik, no? So hindi niya nailinis kasi napakalakas din ng tubig. Yan. Pinandar namin yan ng 8 hours. Di talaga niya kaya, napakalakas ng tubig dyan sa baba. Dahil lang din mayroong fish pan sa gilid. Kaya ginawa namin dyan sa fish pan na yan. Yan, pinatambakan namin yan. Pinakondem namin yan. Sa school naman yan. So pinakondem namin para may katubig kami. Tapos nag-arkila kami ng submersible pump. Yan yung may-ari. Nag-arkila kami ng submersible pump for 5 days. 300 per day para mailabas yung dumi. So yan yung unang paglabas ng dumi. So nakita nyo meron ng lupa yung fish pan. Wala na yung fish pan. Condemn na siya. Yan, condemn na. So yan, ginalaw-galaw lang niya yung makina at saka yung meron siyang nilagay na kuhit para mailabas yung dumi yan. Kita nyo, nailabas yung mga putik, no? Nailabas na. So 5 days namin tong nirehab. Tinanggal yung mga putik at saka nilagyan ng mga bagong mga bato like mga parang pebbles yung laki, no? Para sila maging ano ba yan? Yung bato yung magiging filter doon sa ilalim, no? Yan, no? Ang dumi. Yan yung mga putik na stock dyan for 6 months. Today is September na pala, no? September namin to. After 6 months. So dito na part, ginalaw-galaw ko yung sa ilalim para tanggal yung mga dumi. Naglagay ako ng tela diyan sa dulo para to steer the water, para pang tanggal. After 3 days mayroon ng improvement sa aming ginawang rehab dito sa deep well namin. So until kahit umulan na, kailangan talaga pa rin namin ng tubig sa school namin. So yan, after 3 days yan na yun, medyo maputi na yung tubig kasi nakapaglagay na kami ng bagong mga bato. Yan, kita nyo medyo malinis na, di kagaya ng unang napakaputik, no? So nagbunga na yung ginawa namin na paglilinis. So after nun, ito na, ayun, kita nyo yung fish pan, naging mga marami ng lupa. So maging malinis na, pwede na, wala ng amoy. At pagkatapos niya, pinalagyan namin ng silyo ng simento para hindi na pumasok yung tubig at bumili kami ng bagong makina, yung pressure tank. Yan yung resulta din. Nag-pipelining kami sa school. Ito na yung release ng tubig namin mula sa baba. Nasa 130 to 150 meters at saka nasa 70 degrees. Talagang napakataas ng aming school, guys, sa ibabaw ng bundok. So yan yung release ng tubig. Then nag-pipelining kami, nilagay namin sa tangke. Yan, kita nyo, hindi masyadong malakas pero okay na kasi kahit medyo mahina, meron na. So yan, kita nyo yan guys, yan na yun, sample, meron na, umabot na yung tubig yan sa aming lavatory, sa aming lababo. So that's all, thank you. I hope na
I hope na nakakuha kayo ng idea sa aming mga deep well ideas.